Bangga! Chinese New Year is here! Year of the Fire Horse. Yahoo! Ready ka na bang i-level up ang swerte mo? Red outfit, check. Positive vibes, check. Goal natin, simple lang. Mas maraming wins, mas konting stress, at mas solid na playlist sa buhay. Kaya salubungin natin ang bagong taon na may saya, pag-asa at sandamakmak na tikoy sa gilid sa ating mga panggang Chinese at Pinoy Let's make this year louder, brighter. and luckier than ever. Happy Chinese New Year po! Hi, Bangga! Hi, Pangga. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Pangga. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simalwa. It is now 6:12 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalove to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Mancha to the fields of Makato, from Nabas to Bururanga, Malino to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Mancha Sa to Energy. the fields of Makato, Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Kasi Manwang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manwang Jopel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jopel, 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 reporter ng bayan. Kasi Manwang Jopel, 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 sumbungan
agad. Aksyon sa energy! Prangkahan. Prangkahan. Aksyon sa energy! Kabiserang Banwat Kalibo. Kabugusan Probinsya Takan. Bugtaw na bango na. Good morning. Ba mana makabugaw-bugaw kami ka na. Ay mapuga. Rong kalendaryo. Meaning it's a holiday. Happy New Year sa aton nga maigmanghod nga mga Filipino-Chinese iya sa kabisirang Banwat Kalibo at kabugusan nga probinsya Tagan. Year of the Fire Horse kuno ay sisipa na. Aksyon sa energy! Sino bagarong iguon sa pagsipa karaan? Prangkahan. Bukasyon natin ng mga linya at komunikasyon. Pwede na magpartisipar ba no? Mag-text sa 0928-125-7274. Pwede man nga mag-comment sa comment section natin karang Facebook Live. Pag-like, follow, and share na po. Nag-live hun kita sa Facebook page, It Energy FM. Kama naman sa mga nagpamati sa inyo karang mga television, ay live man kita mabatian sa Aklan Cable TV sa Channel 3. Bangod holiday, magrang adlaw Martes, February 17, 2026. Kahapon nagpatigayon. It regular session raton karang sangguniang bayan. Iya sa Banwa, it Kalibo. Istoryahan kung may dapat bayang manabat. Sino ang may kapalpakan? Sarong diagram ongoing construction itaton krang Kalibo Public Market ay unagon nga ginpabot katon itaton nga mga vendors, negosyante nga sanday krang nga mga concern sa ginpabot, mga sakit buot ay daw nabunutan yun man kami tinik. Ay sa amon nga pagiging vocal, vigilant. Ginsabatid LGU Kalibo, gintawaan solusyon rong mga maisot nga mga puwesto. Pagpaparan. Aksyon sa energy! Agduyon man na kasimalwang Jofel. Hay to see is to believe. Prangkahan. Prangkahan. Ay sa inyo man nga bilang beses yun kaming ginapangakuan. Aksyon
ag mayad gid man na ron. Kung this time matabo gid rong pinangako. Di karayon nagagawa rong ginatawag ang domino effect. Sa posibleng magtuhaw ang mga problema bangod nga ni sa kapalpakan kuron daya karang disenyo. Unang ginapabot katon nga pangutana itaton nga nga mga negosyante ag kamanaman rumpila ka mga eksperto ay rason man na karon kas amanit maisot aron gintayana nga puwesto sa mga negosyante ay bangod maisot man na rong building nga ginpatindog ibutang tamana nga pagaparan ng mga puwesto it mga negosyante. Posible man na ang magakugang rong mga puwesto itanan nga mga negosyante vendors nga magabalik una sa aton karang bagong Kalibo Public Market ay sigurado man na kaya ginabo rong mga stalls nito nga maisot to occupy at tanan-tanan nga mga vendors ay kung isipon mo man na rong sitwasyon dati sa Kalibo Public Market sa kaabu-abo nga mga vendors rong kagapad kurunduyon nga espasyo it public market tanan nga area may nakaplastar nga mga vendors ay kung una lang sandamana sa sudit building nga ron nga daw 1/4 malang mana rong kagapad sa total area may posibilidad gid mana nga kugangon rong space ay siya nabuo pa naton nga initial nga impormasyon ay base nga ni kuno bukon anay itatanan pautay-utay ba rong pagbalik it mga negosyante ag di karon nga ginagasalubong rong kilay ay taton nga mga vendors nga hindi man na pwede ron nga iba sa manami gun nga sitwasyon agrong iba maaywan riya sa temporary public market daw bukon man at patas. Aksyon sa energy! Rong ginapangutan na pataton nga mga kasimanwa makaron rong another 110 million pesos nga pondo ay rondo yun ginloan man intended una sa aton karang Kalibo Public Market ay siin kuno to pagagamiton. Aksyon sa energy! Doon rong dapat iplastar it aton karang LGU Kalibo. Agud hindi kun mag-speculate ro aton karang mga kasimanwa nga iba-iba rong sugid. Ang mana doyon siguro ay bukon pat sigurado. Prangkahan. Basit amana rong sambilog namon sa ginakubaan ang magiging kompetensya namon una sa public market ay ginatagan na ron duyon nga pondo etc. Aksyon sa energy! Ay bangod wa man yan ni gina-explika ha wa man ginaplastar sa pumuyo
kung para si Ronduyon nga additional 110 million magwas sa 300 million ang gingasto sa Ronduyon karang structure. Action sa energy. Rong ginaistoryahan yun magkaroon itaton karang konseho iya sa Banwat Kalibo. Ay bangod nga ni ginasugid nga hindi gid madayon, hindi gid matapos. Sa rondaya nga bugat Pebrero ay pilang adlaw lang matuod ho, 17 yun kita magkaroon. 11 días lang, 11 days, banwa. Agrong petsa nga gintagana itrundaya karang kontraktor nga Rotaflex ay runduyon nga date petsa ay una gundon sa ginpangayo na nga extension. Hay dudagid banwa nga matapos sa rondayang bugat Pebrero rong construction nit Kalibo Public Market dugang pa sa pagpadelay rong pag-ayos uman in mga puwesto nga right aton nga mga negosyante sa pagapad ay hindi gid santa magsugot nga magkaroon rong itsura dahil nagagugutom. So sambilog ron sa magakoos pagid it another delay nga daw bukonyak sang bugan daw bukonyak daywang bugan ag hindi tapamasayuran kung hinunugid mga kasimanwa. Action sa energy. Yan magiging epekto karon for another delay, another extension sa pag-rent it gugta di karon sa may temporary public market. Ag ginahangan nyo man karon ang punduhan ni taton karang banwa unless ipa-shoulder nanta sa kontraktor due to project delay. O siyempre, mabalibad rong kontraktor. Haman mana ita kami rong ma-shoulder sa renta di karon sa may temporary public market. Ay rong pag-delay man nga sa pagpaayos sa mga stalls sa puwesto at mga negosyante ay inyo mat ang kagustuhan. In fact, rong design karon ay haron mataro inyo kamon nga ginapaobra. Action sa energy. Paano ro mga materyales namon nga pagasamaron ay ipari-imburse namon kinyo ron. Action sa energy. Plus the additional cost for the labor ag kama naman na materyales ay dapat additional cost pagid ninyo ron. Action sa energy. Do yun ron posibleng igasabat ita kontraktor ay matuod inyo man ron nga design haron man ron tang ginobra pinasamad nyo man. In legal aspect, banwa, may kontrata matuod, no? Ag may ginatawag nga termination of contract. May mga basihan man doon. Both sides, no? Rung contractor and the employer's right. No, the employer, siyempre,
kita nga mga kalibunhon, ruaton nga LGU Kalibo and the contractor, Hayrong Rotaflex sa Banwa. Magadagom pagidra ipag-istoryahan. Una sa aton karang konseho ita Banwang Kalibo. Kung may legal basis ba for the termination of contract o sa pagsukot it mga penalties sa rondaya karang kontraktor. At kung gumawa sa investigasyon, kung kontraktor gid man rumay saya, abay dapat lang. Paalin kung gumawa sa pag-usisa. Ang atong LGU rung may kasalanan, rung may kapalpakan, sinuro mga bayad, di kita man nga mga kalibunhon, pondo man halin sa kabanang bayan, ruanda karang huguton pang tapal sa andang mga kapalpakan. Sa energy! Alas 6:31 na ay mangan-angan o hindu na sa aton nga pagbalik may isang ka-concerned kalibunhon kitang makamano-mano. Iyagid mabisita sa broadcast center. Maga one-on-one gid kuno kami kara. Ay very vocal manimora. Kinahangan naman kuno nga ma-voice out rana kara nga mga opinion sa mga nakikita ng sitwasyon sa aton karang kabiserang Banwa it Kalibo. Alas 6:32, standby, magapanumbalik kita. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una itserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang okay ito Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
That's the Technogas technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing imondo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visyo. Ang visyo. Yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV!
Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Calibo, Aklan or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:40 in the morning. Balik kita sa ating pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa Energy! Good morning ganay ha sa aton karang mga suki ng mga taga-pagamati ay nakatutok na raton karang mga kasimanwa, no? Bisan sa mga yung lugar pagaling, no? Nakatutok aton ha. Good morning ganay sa aton karang ninang Maria Lenny una sa California. Also sa Ninong Vince, ha? Good morning sa Rabito and Imahe family. Kay kasimanwang Agnes Bautista sa Ligumba. Ang nagapatang miyaw una sa Fatima. Good morning, Fatima in Washington, no? Kay Remrem Dolormente. Ang nagapanampit yun kape kuno kita pod. Kay Kasimanong Rosa na babaeng palaban, si Rosa nagapamati kanton. Oo. Shout out ko no kay Zorail, Lani, Bobby Balasan, Paipa Jaya, Net, Ayla, si Odi Magnad ng Liza Lorenzo, Maribeth Adarayan Lorenzo. Good morning tanan ha. Sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati kay Tita Cha, Inhinyero Morato and kay Tatay Isot. May tayo pagpamati sa Inhinyero Morato family. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Nga nagitamiyaw sana nga mga kasimanwa, kasi Mario na sa laging Banwa West sa Banwa Numancia. Kay kasimanwang Noy Oirin nga nagapamati sa Barangay Agbago, na sa Ibahay sa Inerio Compound. Sa tanan-tanan kinyo na sa Agbago Ibahay ha, sa mga taga Kaano, sa Cortez family, kay Tita Nolita and Mommy Emmy, thank you kid kinyo ha. Ninong Vince, salamat. Kay Roderick Renon Parigoy, thank you for tuning in. Sa mga taga Badio Numancia, abogin ni Sagaman. Aksyon sa Energy! First time namon magharapan. Idayang guwapong-guwapo, uwa nagakaedad. Aksyon sa Energy! Ay basi mauna pat pano trakon nga buhukan na kara, long hair tayo maho. Nagpasalamat gid kita ha sa pagbisita sa Broadcast Center. Daton magkaroon nga dinapid nga bisita. Engineer Odonel Radislao nga magkamano-mano ta. Magkaroon ka nga Martes itagahon. Although holiday magkara, it's a Chinese New Year. And again, good morning sa aton nga mga Filipino-Chinese nga mga igmanghod kasi manwa. Iya sa kabisera nga Banwa Itag Kalibo. Ay pag New Year nga ni may nagapagupok. Tao kung ano ro magagupok kung makarang agahon. Aksyon sa Energy! With our distinguished guest. Hindi taon pagpabuhayon pa. Ay sigurado ro amon ang istorya kararo nga magabuhay. Engineer Radislao, sir, good morning. Imo ani nga pagtamyaw. Hello. Good morning po, Joe. Mang Jose. Kasi maluang Joe Fel po. Kasi maluang Joe Fel. Nagugulan ako. Namirato istorya kahapon. Magara na starstruck at ingkang. Starstruck ako. Kasi ang totoo man Joe Fel,
hindi ko alam. Ako, fanatic mong fan sa imot ang music ngayon slot sa kwan. I'm fan also of yung country music. Oh, yeah. So, I make it a point always to listen to your program. Thank you, appreciate it. 11 o'clock yan. Yeah, Pero ito, gusto ko lang, mag-greet mo na. Mayroon Go tayong ahead. occasion ngayon eh. Okay. Chinese New Year. Mhm. So, simple lang naman. Sana mga atong mga katutubong, atong mga kasimanwa na mga Chinese dito sa Kalibo, marami ba kayong tikoy dyan? Ay puntahan ko kayo dyan. Ayron tikoy ko no, ay malagkit na. Ngani, pa-close pagid, no, sa relationship, mas maging intact. We should strengthen our relations with yung mga Chinese because may history tayo sa Chinese, no? And long history with the Chinese people, regardless of whether they're communist, or whether they are Chinese on the mainland or they're Chinese on sa Taiwan, no? Yeah, and darong mga Chinese ang ani iya katon nga kapinya sa Kalibo hay iyot ang mga natabo. Opo, no, dito kalibunhon yun gid. Yeah, so they have assimilated yun sa Katonban. They should be considered Filipinos. Correct. For the duration, a long time nga narito sila sa Pilipinas. They have a history. We share the history, ang mga Chinese. So, kasi na-mention ko ito, there are some people who object to celebrating this Chinese New Year. Because, naman yung problema natin sa West Philippines, these Chinese sometimes are also irrational. They trample on our rights, doon sa mga pangyayari dyan, sa ating mga Coast Guard, ganun. No? Pero hindi rin natin mainigaw that we are connected to the Chinese. Yeah, that's correct. No? Hey, good morning and happy Chinese New Year. No? Ciao. Happy Chinese New Year po sa inyo mga Chinoy. Paano nga ni hambawunan daron? So, kung Fat Choy, daw karon no? Di tanti ko mag-Chinese. Well, anyways, again thank you for your time, no? Sa pag Ay, sorry nga pala. I'm late. No 10 problem. minutes. No, you're not late. Actually, you're just on time. No, sa aton nga pag istorya makarang adlaw ta Martes, and I know for a fact na ikaw, you are a keen observer and very vocal, no, pag may mga kinahanglan istoryahan nga mga issue hindi nga dapat istoryahan, no, dapat tuldukan with a win-win solution, right? Opo. Marami tayong problema rito sa Kalibo, dito sa Aklan, dito sa Pilipinas. Ang kaso, itong mga problema natin, rehash yung naman regurgitated yung paulit-ulit na problema. Hey, bakit nagkakaganito tayo? Kung may problema, sabi nila, may problema, may katapat na solusyon. Puro tayo problema. Saan ang solusyon? Yan ang gusto nating hanapin Saan ang solusyon? Ang problema, problema na yan Kaya lang, lahat daw ng problema may solusyon. Opo. Kaya lang, huwag gina-address or huwag ginatawid solusyon for some reason. Alam mo, kuan lang in my opinion po, Mang Jofel, all that we need is common sense. If we have common sense, all the solutions will evaporate. Ay, correct. There's always a way to address these problems. May solution palagi yan. But we don't have the common sense to come up with a solution. With the proper solutions. Yeah, with the proper solution. Ang problema nga ni karon engineer Dislao, the proper solution pag naplastar na, hindi na nila maggawa Rwanda ng mga hidden agenda. Diba? There's a cycle of poverty sample. Tama ka dyan, Mang Jofel. No? Hidden agenda. There's always a hidden agenda in everything that they want to accomplish. There is always a hidden agenda. Now, it's up to the media and up to the people themselves to expose what is that hidden agenda. The problem with us po, masyado tayong bovine, para tayong mga baka. They're pulling our legs. These people are supposed to be our leaders. We put our complete trust in them, believing that they are
kuan man. They are part of ng solution. intelligentsia. Mhm. We respect them. We look up to them. They are our political leaders. Dahil alam ating sa akala natin ay kuan sila intelihente, no? We are just ordinary people. We are plagued with so many problems. We look up to them to solve those problems. Hindi naman nila ma-expect na tayo ang mag-presenta ng solusyon sa problema. We elected them, di ba? To help us out in our misery. We are miserable every day of our despicable lives. The reason nga nag-apply sanda, no? During election, no, para buligan kita. Ay, kaya nga. Nagapati sanda sa mga sarili that they can be a part of solution. Opo. Ay, ano tarong nagkakanabo magkaroon. So there comes your hidden agenda. There is always a hidden agenda, but that hidden agenda is so simple. What is that? That's corruption. Corruption. You know, the problem here in the Philippines and even in other countries, corruption. Even in America, where they're supposed to be mga sila, advanced people na sila, no? They're going to Mars by 2030. Puro corruption ng issue. Yeah. Dito rin sa Pilipinas, ganun din. But there is no need for us to be following their example in other countries. We can be honest. We can be transparent. Yeah. Hindi po ba? Ay, doon yung ilang ginapaninggitan transparency and governance. But hindi kita pwedeng matabo ro yun kung may hidden agenda ro aton nga political leaders, no? Kung maging transparent sanda, hay tapakan man ang mga hidden agenda, hindi ta pwede ron ay anda ta permi karon nga busa ro nga unahon nandang punon. Well, iya kita sa Banwat Kalibo, no? Kita mga kalibunhon yun kita, no? And syempre we care for each other, no? Number one na bing nagkakanabo iya, no? And as what you've observed in General Dislao. And let me just inform you a bit, no? Ru aton nga pagdumagay sa Banwat Kalibo deficit from 2021 up to 2024 na co-audit and report. Pirmi lang ta kita deficit. Deficit? Yeah, kaguoy. Teka ma'am, may I ask you, what is the budget of Kalibo? I lost track of the budget. The last time I heard about the budget ng Kalibo is mga 400 million. What is the current, from 2021 up to the present, anong budget ng Kalibo? Rung ginaistoryahan yun ang makaroon na buko yun at budget, ruutang at Kalibo. So when that is the reality that confronts us, who will look saan maghanap ng answer to that question? Very good question, no? Agsinuro masabat katon ay every time kung hindi kita mag-effort, if we do not do the extra mile, even though we do the extra mile to get those information, matsa dungo raton nga mga bukod niya elected officials, kundi pati raton nga mga empleyado nga ginasaligan, the department heads and all, no, nga mag-provide doon nga may information because may ginatago, no? Bisan niya nga ni pangutanon mo ito simpleng bagay. Tuod nga hagos nagaabot yun 2 billion nung utang Kalibo. 2 billion? Almost. Nag-aabot yun hagos kuno. Or we don't know basi kung up to this How can Kalibo ever repay that 2 billion? Where are they going to get the money? That's the question. And why the bank is still allowing us, no, na mag-loan it mga makaroon kabahol. Ay may information yun yan ni kami nga nabuo nga. Malisdan yun what iga collateral do aton nga munisipyo. Pero rubang ko, sige gilang doon ay Said mananda may gina-income man gilang when I had a chance to talk with Municipal Treasurer Ray Villaruel, iyaman sa program. Kasi they have a plan una sa basurahan, una sa dump site, no, sa may Bacau Sur, to purchase this pyrolysis machine worth una nga ninandang hambal 600 million. Pero ginklaro ni Mr. Ray Villaruel nga
400 million malang manaron. So may over 200 million asa nang ginasugid nga basi makon kung ibusa rong over nga 200 million ngaron. Well, doon pa nga ni, and the machine is kauna-unahan sa Pilipinas. So yeah. question agad. Where is that machine coming from? Who is selling us that hardware? Exactly. Hey, questionable yagi, first in the Philippines. So, paano nyo ron bakon, paano i-prove katon nga it is effective, nga may ibagon nga mga multi-million nga mga syudad iya sa Pilipinas nga naka-avail karon nga ginagamit doon nga productive ron. Hey, wa nga ni kamot proof and yet ma-purchase yagi kamo ag mautang uman. May a version no, Jopel, no? They will use us as a guinea pig for their experiment. How stupid can we be? Huh? Spending 600 million on something that has not proven itself to be workable. God, gawin tayo ng eksperimento? Do yun ro problema in general dislaw. Masakit-sakit, no? Masakit nga do inobra kita nga mga uwat utok, no? O buat pinoino nga basta lang sanda magdesisyon, no? Nga hindi nga ni ma-prove anay katon kung how effective ro yun nga ron nga machine, and kung i-loan doon, who will pay the loan? Di ba aton man mga taxes karon nga sukot rong munisipyo. Well, doon nga machine ko na may mga nag-question pa man, no, nga mga miyembro nato sa Sangguniang Bayan, may di nga ni mako na may mga Sangguniang Bayan nga vocal, no. May I inquire, no? What's the composition of the Sangguniang Bayan? Ilan ang opposition dyan? I don't think there's even one opposition member sa Sangguniang Bayan. During the election, sambilog ang gid sa lineup ni former Mayor William Lachica ron nakasugod, no, which is his son, si SBJR Lachica. Okay. And then the rest sa anat administration nga lineup, no. Pero sa akon makaron nga napapansin, may daw una man nga mga SB member nga mga nasa lineup nanda nga naga-usisa man, no? Do they really? May I have attended 3 sessions of the Sangguniang Bayan so far. Yesterday you attended, right? Yeah, I was there. I don't get the sense that there are members there who would have the courage enough to resist or oppose. No way. I don't think so. I beg to disagree with you. Oh, really? Okay. Sige, ay masayuran gid naton dun along the way, no? If they are true enough. Pero man Jopel, going back to what you just divulged, they plan to acquire that equipment or whatever it is. For 600 million, it will be used for the first time in the Philippines. Yeah. Oh my gosh. Better burn that money. Oh, correct. We'll just be burning that money. Ito pa, Mang Jopel, now that we have got into this issue ng basurahan. Right now, there are 40 million peso worth of equipment lying idle there at the ating basurahan. 40 million. How did I know about that? Because I attended for the first time isang Sangguniang Bayan na taken up yung subject na yan sa basurahan dahil yung Bacausur nagsubmit ng resolution. Yung complaint nila. No. From the Sangguniang Bayan, I learned 40 million of equipment are lying there, either taking on rust, nagtugtog. Correct. Now they are going to embark on a new venture, acquire that equipment for 600 million when there are 40 million peso worth of equipment lying there. How come that they were able to acquire this equipment and then just let it rot there? Was there any feasibility study? Because before you do anything, Mang Josel, of course, common sense, you make a project study. Ito pa, naka-mention doon, isang Sangguniang Bayan,
na mayroong incinerator Okay. ang doon nakatambay sa yeah. basurahan. Yeah. Incinerator. Mhm. Opo. Pero hindi nila alam. Kung paano gamitin. How was that incinerator acquired? Who acquired that? Or who's responsible for who pushed the idea of acquiring that? No? They don't know. They just pointed out there is an incinerator there. Naroon na walang ginagawa. Kaya nga, ito po, may I? Yeah, go ahead. That incinerator cost 13 million. You go there, and I encourage people to go there, visit the basurahan, and look at what this incinerator is all about. Ay, para lang namang oven. Malaki pa siguro ang oven ng yung pizzahan, yung ginakuan mo ng oven. And it costs the 13 million. Yung LGU, how much? 13 million. And what I learned sa solid waste management. Okay. They made the inquiries. What they told me was, ganito. Ano daw? It didn't have the consent, the approval of The DNR. Hindi. Solid waste. Solid waste. Who's supposed to use that equipment? Solid waste. Solid waste management did not even know that they were buying a 13 million peso worth of equipment that is doon part of the basurahan. How stupid can we be? It means that we just have this predilection to be buying equipment. What for? You have no use for it. So why did you buy that equipment? Because mayroon kang commission on election? Kaya nga ni Engineer Radislao, hambang magkaroon aton nga rin dump site, ay bukod niyang tambakan basura, tambakan kwartat kalibo, ay as you've mentioned, almost 40 million worth of equipment o kung ano man nung nakatambak una nga even once uwa magamit, no? So una arong milyones man nga kwarta at kalibo no nakatambak. So bukod niya basura pati kwarta kalibo. Alam mo, may recommendation or suggestion. Our errant leaders, they should be sent to the garbage and they should be itambak doon sila lahat. Ang basura natin nangangamoy. Hindi po ba? Every day. That is a daily occurrence. Ayan ang reklamo ni Kapitan Aquino and the people of Bacau Sur. And yung amoy na yan, it's not happening only today. It's been happening decades ago. 3 decades or even longer. No? 1998. Aghirap pa rin makabuo karon engineer, no? More than 10 years ago, if I'm not mistaken, 13 years ago, may order yun karon ng DNR. Opo. Di ba? Opo. Harun man gihapon, nagbisita man ng DNR, EMB last week or 2 weeks ago, ay waman sa gin pagguwa nga recommendation or kung ano rong resulta at anda nga pagbisita rin na siya. Wala ano tara. Alam mo naman yung government agencies natin, especially man itong DNR, wala namang sinabi yan eh. Wala namang sinabi yan. Tama ka, sinabi mo 15 years ago, sa sobra pa nga na siguro during the time of Ribaldo before he kasi iyapat ahalin sa Lacerna rong basurahan ka to nga nagwelga ro mga taga-Lacerna nga to nga hinalin temporarily, supposedly temporary lang di karon sa Bacau Sur sa pilang dekada gunong inabot ag bukid gunong basura. Kasi mahilig tayo dito, Joper. Puro lang tayo dak walang ginagawa. Dak magaling tayo sa oratory. Kung mag-oratory tayo, ang gagaling, no? Pero wala tayong action. Kailangan action agad. Parang sa radio ninyo. Parang action kayo dyan. Action agad. Iyan ang kulang natin. Pero common sense naman, katagal na ng problema, mag-action ka lang naman. You have the resources, you have the people. You harness their talent, their ability, their energy. Solve the problems. The problem dito, I am 81 years old. No?
I'm 81 years old, so I have lived long enough and have seen these things happening. Wala namang pagbabago. Walang pagbabago. Puro dak. Tingnan mo sa Sangguniang Bayan. What do you think is happening there? That is a legislative body. Hindi po ba? Tingnan mo, I don't think they talk about legislation. Lahat doon kahapon, noong previous inatinan, there was even one session, the whole session time was devoted to, anong ginagawa nila doon? Puro, ano nga nila ginagawa resolution after resolution. Para bang sinasabi natin, we have an executive department. Hindi ba? Pila tayo ditong branches? Parang dalawa lang tayo. Usually we have 3. Legislative. Dito sa municipality, legislative and executive. I to think na lahat na lang ng bagay dito pinakikialaman ng Sangguniang Bayan, kaliit-liit na bagay, Sangguniang Bayan, resolution, as if that is the only thing they're able to do to file or to present those resolutions. Ang gusto kong sabihin, parang ang executive department is doing absolutely nothing. Dahil if the executive is doing its job, hindi na kailangan yung resolution. Yan. I'm getting your point, no? Correct. Ay, kung... simple. Ang simple. No? Kadali intindihon. If the executive is doing its job, wala nang resolution kunta sa legislative. Kundi nag-focus ito kunta sa legislation, no? Kapabayaan, no? Sa ibabaw, si Idagom, nag-involve lang man. So that's it. That's what's happening. Recommend na lang, i-dissolve na lang yung Sangguniang Bayan. Wala na ginagawa. Resolution. Kalit-lit na problema, ay may resolution pa. Now, these problems could have been attended to by the executive. Sabi, example lang, may resolution nga, executive through the engineering department, nga i-repair, i-maintain tulay sa Bacaw Norte. Diyos mio, kailan pa bang Sangguniang Bayan makialam dyan? Or maybe you're just the members are trying to find an excuse for their existence. At least, magkano ang sweldo ng Sangguniang Bayan nga? I have no idea. Pero I would suppose that it's more than 100,000. For what? For spending 2 hours each session, passing those resolutions? And you get a hefty amount, while the other employees dito sa LGU are receiving a pittance. Nothing, almost nothing, not enough to keep them breathing. That's correct, no? And don't you think sampal man sa executive nga daw may kugang sa andang pagpanrabaho? That's why legislative body ay una lang pirmi sa resolution to remind them to do these jobs. I will give you an example po, Mang Jopel. Look what is happening in America. Sino our prime mover sa government sa Amerika? Si Donald Trump. Lahat ng ideas are coming from him. And he just orders his cabinet, secretaries, those people under him to do this, to do that. It's the other way around dito Sangguniang Bayan mag-dinikta sa kwan. Diyos mio naman. Yeah, that's true, no? Aron rin nagkakanabo sa Banwat Kalibo. No, kung hindi pat pasat resolution do Sangguniang Bayan, walang gumagalaw. Walang aksyon. My gosh. Pero, I noticed one thing dito sa pangyayari sa bagong administration, I would call Kalibo as the fun center, the epicenter of fun dito sa maybe not only in Panay, in Western Visayas. Look what is happening. Palagi masaya tayo. May iniimbento tayong kasayahan palagi. Mayroon tayo ditong maski atetihan. Overacting na tayo sa atetihan. Hindi ba? May chance, opportunity to make fun. We go for it.
Yan ang sa kalibo. Pero the most serious ng mga bagay, we just The let them go. pressing issue. Nothing goes me naman. We should focus on the real problems. So sa bagay, I would not be surprised. Ganon ang ginagawa ng mga emperador doon sa Rome noon. If their economy or their situation is going Let's have down the party. drain, dahil itong mga si Spartacus, ano yun, gladiators, Gladiator. to entertain the people. That is what's happening here in Kalibo. Every time nga may occasion, no, we will invite artists to perform. Ayun! Ayun, nakalimutan ko nga pala. Ay, good, it came from you. Para may tayong concert dito. Yeah. Ha? Parang kulang tayo sa entertainment. Then we have itong social media. Ano bang kailangan entertainment mo? You have your cellphone lang, may entertainment ka na. Lahat na klase entertainment na riyan. Ito, I have a question. Sino nagbabayad ng mga concert na yan? No, we should find out who is paying for all those concerts. Because I would assume, I'm not very sure, maybe those concerts are for free, gratis. No. Are we paying yung Yes. Are we paying? Of course, the mga artists nga ron, hey. No, not the artist, we're paying the audience. That's for free. Ay, yun nga. Ikaw ba namang artist? Galing ka pa sa Patila? You take the trouble of coming over to Kalibo to perform, and you're a super artist, no? So it's not an income generating. Yeah, it's not an income generating for our municipality because they pay the artist for a free concert. That is part of the people. Pila to? 2 billion? Ay, posibleng una-undo nag-part ng Naloko na. utang natin 2 sa billion, bangko. Jesus! 2 billion! How in the world were we able to accumulate the 2 billion deficit? Hey, And how are you going to pay? Ay, kahapon lang, isang Sangguniang Bayan member, may anang resolution nga, ito ko ng parang office ng gataot permit. Permit, business permit. Ito lang ibutang sa sa mga malls, o parang itong opisina nila dito. Hindi ma-accommodate na. Ha? And that, na-mention pa, that is one way of generating income for Kalibo. We are trying to find ways to generate income for Kalibo while others are just spending money, Kalibo money, like crazy. Nagkakalisod sandan mag-usit pundo. Opo. Pag nakaliko man san, they will just spend it in a concert or like a drunken sailor. Sa what kapus-pus nga bagay. Opo. Sos man, no? And what is paradoxical, Kalibo is winning all kinds of awards from the government. Oh, just me. Yo, manitong DILG. You wake up. You're a sang asshole agency. Doon, no? So, grabe, hindi mo maintindihan yung logic, no? How come? Oo. Well, anyway, do you na be, no? Rong sitwasyon ita Kalibo magkaroon. And considering kita is the capital town na Baclan and we're applying for cityhood, di ba? A component city. And taron yun do mga reklamot aton yung mga kasiman, wawa pa nga ni mga nakitaga syudad, do mga bagayran naton riya. Apaw-apaw na bisan sa mga kabaranggayan nga maisot nga mga baraka, abo-abo nga mga requirements, may zoning, etc. Hindi man na magnaba sa 10,000 nga waman manat ginakita among baraka. Hay ano doon epekto doon munisipyo nga kagustuhan nga makalikom, no, it mabaho nga pondo. Ayun lang naman po, Mang Jupel, yung livelihood ng gobyerno. Saan pa? Mayroon bang business ang gobyerno na mapagkakitaan like mga private enterprise? Wala. Saan? Sa taxes. And then, if you're running low on cash, what do? You raise your taxes. Hindi ba? Yun lang naman Ngani, if you're spending too much, no, puro out nga kabaw-baho. Sana maski we spend, but yung justified expenditure justifiable, at yung expense mo redounds to the benefit of the people who are paying yung taxes. Ay, kung spend tayo,
spend tayo sa mga kabulastugan, and then we take the bulk of what the money we're spending, we put it there in our pocket, pad our wallets. Hay, anong klaseng patakaran? Corruption. Corruption nga. We should put a stop to this corruption. We are being killed slowly. We are being punished by this. This is a tragedy. We used to be known as very honest people. Di ba? You read your history. Yeah. Filipinos were very honest. Daman, nagtitrade tayo sa ibang countries, sa India, sa China, sa ganito. Hindi ba? Ang kwan lang, wala silang bayad kaagad sa mga goods na ginadagan ng mga traders dito. We just promise them, we'll pay you next time you come around. And they And trust these Filipinos who were very honest, it's in our DNA. We are honest. We were corrupted only by these politicians, these leaders, so-called. I do not, engineer, sa end part itaton nga nga discussion. Let's focus randayang ongoing construction ng Kalibo Public Market. No? Nag-trending ani makara sa social media. Rung comparison, it design kato, no? Ag rung design makara. Well, anyway, say, let's get over it. Roaton lang tutukan makaron, hay rung naging sitwasyon or maging sitwasyon. Rudaya nga Kalibo Public Market questionable up to now kung sino gidro nag-design karon, no? Ay unlike before, ron design ay rong United Architect of the Philippines sa Clan Chapter una ron lantaran do info nga ron, but rudaya nga ra ay questionable kung siin ginaghalin rong design. And would you believe nga ro aton nga sangguniang bayan ita Banwang Kalibo still asking for the perspective, no? Ag uwa sanda gina-provide, ag hambang nanda uwa nag-agi kanda sa sangguniang bayan ron design do yun na public market. Wow, diba? Sangguniang bayan provided the funds for such massive. They approved, diba? The loan, oo. The loan of 300, bagay siguro sa tingin na lang naman ng 300 million nga ron ay 300 pesos. No? Bakit pagpangutan na Sangguniang Bayan, makaron pa lang, they have already started, they're on the way to completing the project. Alam mo, sabi sa akin ni Mayor Ribaldo kahapon, pagkatapos ng sesyon, 15% na lang ng budget is remaining na lang is 15%. So 300 budget, 15% of that 300 million is 45 million. 45 million pesos as of yesterday sa pagkambay kang ni is still there. Do you think 45 million will be able to carry the project through to completion? The question is it really 45 million left? But yun, I'll just take the 15. That's correct. 15% of the budget still remains. Still available. Doon nabilin. No, hisaid man naton Engineer Dislao na along the way, ang daming cut niyan para kay Poncio Pilato, para kay dayang percent the commission ni Sir, like that. So the 15%, I doubt it's 45 million more or less, no? Rung 15% nga nabilin, ay total nga itong 300 million, basi waun to 300 million pag start it project, no? Ay sid man naton nga ni the root of all this problem is corruption, no? So di karo yon. Okay, so 45 million yung ani, that's your point, no? Kung kaya ba natapusin pa yan for the remaining amount. Ag haron pa nga ni dahil sa kapalpakan ita disenyo nga nagreklamo ro aton nga mga negosyante ay makon mo rong lamesa kisat isod 0.6 nga dati hay sobra 1 meter 1.5 ata naging 0.6. Ito ha. You pointed out by mga discrepancies sa mga measurements na yan. Should that ever happen, you have a design. May design daw sila eh.
Di ba? May plano ka. Yung design mo, yung plano mo, everything is on paper. You can already see anong dimension nito, kung anong square meters, pilang square meters yan. It's already there. And you have these designs, yung detailed na details ng construction dyan. Anong materials gagamitin yan, anong kwan dyan. Bakal ba yan, o simento, o hardiplex, o ano. It's already there. It's funny to hear these people say, hardiplex ba? I don't know what's your trouble with hardiplex. I don't give a shit. Pero why should they be asking questions? They should know in the first place, what is going into that construction? The structural yung design. materials mo. Bakit nagtataka ka? Bakit ba na hardiplex? O bakit walang buhos dito sa sa ground floor o ano pang sasabi? Ano yung third level nga itong ginambay mong mga steel deck. Steel deck. Bakit kayo nagka-question ngayon lang? Ang gusto nga bagon, you did not give a shit kung paano gagawin yung project. You didn't even bother to inquire what kind of design do you have there. At the question, kaya nga ako nakipag-ugnayan sa'yo, that is the question I would like also to know, because we heard so much about itong kalukuhan dyan sa palengke, yung proposed na palengke, but they kept on talking about design, but they never bothered to say or reveal who designed that son of a bitch market. Who designed? Yeah. Dahil kung sasabihin mong engineering nga man na nag-design, why are we paying 11 million for the design and build? For the design, ang gusto ko sabihin, engineering department will come up with design, and then the LGU pays the engineering department, which is part of the executive, 11 million! That's conflict of interest. That's conflict. That's stupid. That's stupid and that's corruption. Correct, no? Kasi rong kontraktor, trabahuhon nanda kung ano rong nakabutang sa design. Of course! So we cannot blame the contractor kung maisot din yung lamesa, green yung stalls. Kaya nga po, we must first answer the question, who provided the design. And then if we resolve that question, ginsunod, redesign a contractor or the contractor just di karon mag-aumpisa. Agud masayuran ta kung sino rong may kapalpakan. Mauron. Diba? Uso yung tanay, who designed? Sino nga ba? I think the media should focus on that question, who designed before after so much talk about yung design and construction, then we never know up to this point who designed yung market na yan. Now, if we know nga, kung may hinambay man sila kahapon, nga, yata yung deal natin sa Rotaflex. Teka nga pala, ano ba ang pangalan ng kontrakto na yun? Rotaflex? Flex. Yeah. F-L-E-X? Correct. Ito kahapon sa resolution ay Rotalex. Nagkuwang at F. Walang F, o P, o whatever. Rotaflex. Yeah. So bagay, flexible the spelling. Typographical error. Okay. O nga pero that's being deliberated sa Sangguniang Bayan. Your spelling should be correct. Ang isa nga pa, it's a big deal. That's the name of the contractor. You cannot even spell it correctly. Ay, wa man yan, iyan nagpakita rong kontraktor nga ron. Ay, marunong magkako. Diba? Ay, ano naman ang bayan ko, how stupid can we be? They were invited sa Sangguniang Bayan, no? Oo. Ay, may mga excuses permi. Oo, hasta rong padagananda hay Rosite engineer nga taga-iya sa aton. Oo, si Engineer Mendoza yata, no? One time may nag-attend nga engineer from contractor side, pero wa man niya ni naklaro nga naging istoryahan. Ito, diyan ako mayroon na naman akong question. Haman mag-inusisa sa Sangguniang Bayan, begging on its knees,
please, contractor, send your representative to the Sangguniang Bayan. We have a lot of questions to Correct. ask. No? Kung, dahil nagkapalpak na, hindi ba? That action by the Sangguniang Bayan is the result ng kapalpakan yun sa mga pangyayari doon sa market. Hindi po ba? Okay. Pero kung if the Sangguniang Bayan or our executive is not stupid, kung may project ka, na 300 million, hindi ka ba maka-assign ng team, one or two of your people to monitor what is going on doon sa construction site? Hindi ba very simple yan? Ikaw, maggawa ka ng bahay mong mansyon costing 100 billion. Being an employer, hindi ka mag-bisita. Imo ron. And you're paying huge amounts, big bundles of money. You don't give a shit. Assign some people there. Look at what is happening there. Look what are they doing there. Are they complying with the design specifications? You know what happened, engineer? Nagkaroon na issue. During the time na, kasi supposedly, road completion date is December or earlier than December. 25. Yeah, oo. Do September, lagay na natin December, the completion date. During the time na nakita ngunit pumuyong kalibunhon, nga daw impossible nga mag-complete rong project sa completion date. Nag-ask ro contractor, the Rotaflex, for an extension. No, which saron nga ni umabot imawit dapat harang February, no? Harang February 28, 2026 rung naging deadline ulit sa pagpangayot extension ni Rotaflex, okay? So datong time sa una nga completion date mga kaunong tawo ay hamanit hindi matapos. Kapinyo ng mga vendors nga nagatiis ito sa temporary public markets ang sitwasyon nga nag-expect kung that time nga mahalin. So, yun lang yung time na nabulabog ng executive naglibot una sa site, no? Nag-create sanda technical working group or monitoring group, no? Nga nagbisita. Ito man ro aton yun nga mga Sangguniang Bayan nagsunod sa Committee on Infrastructure, which is former Mayor Emerson Lachica, si Engineer Rex, engineer by profession man ni Mauron, so nagbisita man rito. And then may anda katong nga mga napanuhan niya nga mga bukod maayos nga trabaho nga nagtaosan data suggestions, recommendations sa contractor nga makara. So di ka pa yang that's the only time nga nakabisita sanda. And then from there, akala ko magiging consistent na. May monitoring team na, no? From engineering department, from MIDO, and may private individual pa nga nag-check. Hey, daw once lang nag-check. And then wala na. Oo. And then they did not come up with a black and white assessment or ano man andang observation rito. Hindi, dapat yung mga visit na yan at the outset pa, even at the beginning of the construction, you posted people there to monitor. Ano ba yung mga bakal ninyo, yung mga mga reinforcement. Pero ginagamit nyo. Gaano kalaki yung foundation ninyo, yung sa poste niya, kung ano doon. Are they following faithfully yung design specifications? O kahapon nga, may resolution si Lachica, SB Lachica. No? Nga, Emerson. They wasn't the Lachica. Ay, nga pala, no? Engineer ba yung isa rin? Hindi. Si former mayor lang. Si engineer. Okay. So, request it, certified true copy it, mga test sa kanilang materials. Siyempre kung mga massive construction yan, ginatest mo yeah. materials mo. Makaroon pa lang.
Ay, halos. Butangon di karon do materialis. Ay kot-kotin mo na itong mga pundasyon ng mga simento, tanggalin mo na itong mga steel, nga itong mga Too late, the girders, hero. kung ano itong ginbutang to. Tanggalin mo ngayon pa lang, ha? Para testingin ang compressive strength ng mga concrete dome structures. Pati yung mga steel, yung mga I-beams, no, naging gamit doon. Kung ano, tensile strength, kung ga-comply sa standard. May standard tayo sa construction, di ba ba? Yeah. Kaya nga dapat, may structural Kaya engineer anong pugos, sabihin pang, palyado. Tibain mo, nandun ay palyado lahat, ay buray na tibay. Anong klase? What is so pandito, no? Yung apparent, so very clear, not just apparent, very, very clear. They were derelict in their duty. They did not give a shit about the project. Ganon lang. And then they come up with those verbose explanation na ganito, that they show the taong bayan dito sa Kalibo that they care also about them, that they are beginning to raise questions about the integrity ng market na yan. Totoo yan, engineer. Na-recall ko na. Pag conduct ng dari karon nita inspection ko no, hay after nga nagreklamo ro mga workers, no, ro mga construction workers di kato, if you can recall, nagreklamo, nagpadole bangod sa treatment isang ka-engineer nga to na sa site, saan nga pasahod, and haturong naging opening, no, nga nagkaroon team to conduct site visit. Pero wa man yan natabo. Sino ratong team? At anong report? Did they submit a report Haron as to what is going on doon sa construction site? Ay, puro sugi lang. Technical team. Bukod na technical team yun, technical knockout. Oh, gosh. How stupid can we be here in Kalibo and in the Philippines? Doon kita rin natabo hera. Sa makaron ginapabida hunanda, no, itaton nga mga department heads nga aton nga executive nga hataugon ro nga request mga vendors pagaparan ro mga pwesto nanda. Ay it should not stop there, no? Dapat usisaon ta paano nagkaroon ituyon nga problema. Sa design, balikan naton. Sinuro nag-design? Sinuro nagtaukan daid makaroon ka isot nga space sa design pagang? Diba? Namin siya design, Did we have the foreknowledge nga yung design mo, i-consulta mo mga structural engineers? Even the engineering department doesn't even recognize the existence of the structural engineers. I will tell you one thing, Jopel. Mayroon dati kitang board, environmental board. I was one of the members doon. No? May isa na kaming member doon na structural engineer. Kami board ba lang agramot ang toto kay environment. Doon tayo construction. Gid nga ni ron. May structural engineer. I forgot his name. Structural engineer. Yung inyong tower na yan, dyan, sa itaas. Ditong building nga pala, yeah. no? Ginkuan namin dyan, gine-evaluate sa environmental aspect, no? Ang structural engineer, meron kami structural engineer. I even heard nga, yung inyong antena ba yan doon sa taas? It could withstand the wind speed of 400 kilometers. May computation ron Mayroong computation done, and that is and the structural engineer very complicated yan. Is needed, oo. Ay, may structural engineer. How could there be a structural engineer when even our engineering department denies the existence of structural engineers? Oh my God! Pero that explains it. Anong project na ginamanage ng engineering department dito? Sa Kalibo, let's be honest. Did they manage yung mga malalaking construction? Nothing. Ano ang construction nila dito? Arco.
Hindi, mga drainage canal. Do you need structural engineers to say that yung canal is That is why properly designed? That is why wala silang idea of the structural engineer. Kasi it is not needed sa mga kaya lang ng level nilang project. Kaya anong projects nila dito? Abe, kung sino man, anong big time nga projects dito nga nag-construct o nag-manage Pero, project? a very good question. And kahapon ko ba nakaistorya si Engineer Jess Figueredo, no, our former Meadow head. I was listening. Yeah, ayun ang Magsaysay building, our municipal building, they consulted a structural engineer for that Who building. designed? Yeah. Sino nag-design po? Ayun lang, hindi ko lang natanong. Pero, Hindi ba was that implemented by the engineering department? Sila nag-manage silang construction o mayroon base silang kung may contractor? Pero structural engineer, as per Just Figueredo, they have direct contact with the municipal government. Unlike dito sa market, na wala talaga. They even not acknowledge the existence. Stupid. Di ba? Ay, gano'n lang naman ang sumana dyan. We are stupid. And we are also insane. Stupid and insanity. Ang definition niya yata ng stupidity is you keep on doing the same mistake. The same thing over and over, expecting a different result. That is stupid. Stupidity at its finest. Keep doing the same mistake and expecting a different result. Different result. Yun ang definition ng stupidity. Di ba? We keep on repeating the same mistakes. Ato mataritong tao, they don't give a shit. Haman, what they care for or what they care about is how much is going to my bank account. Problema rito, corruption. And we are also stupid. As a people dito, we tolerate the corruption. Even the media. Hindi ba focus ninyo? Haman kayo, mayroon may pinag-usapan, katulad ngayon. Dahil may nangyaring ganyan, and corruption is always involved. But then, we have the tendency, after we have already used up yung issue, we forget about it. There should be consistency. Like you, I would plead with you. Kung kayong sa media po, you were able to discover mga anomalies, don't just talk about it. You keep on raising the issue until mag-sink in dito sa among mga utok man. We are also stupid na such things are happening and something must give. Totoo yan. On a part of media engineer, no, we cannot deny the fact na not all those so-called media are true, no, sa anang nga trabaho. May inaabi karon nga ay, tamaan na lang ron tamaan no, ay limpyo mataratong konsensya. May inaabi nga tackling this issue, and then after a couple of days, no, ay uwagon sa kahanginan is because naistoryahan yun that involved, and kung ano pagidrong involved ito katong naging dawat. So that's the problem, no? Ngayon what consistency. Ito ba point at akong isang grotesque sa aking paningin. May mga station dito. May issue. Ano mang interviewin, talaga itong involved sa issue. Of course, yung anong resource person itong interviewin sa radyo, the same people who are involved in kung ano, corruption or whatever. Anong ma-expect mo nga may clarity dahil do issue? Mabalibad. Oo. And then maniwala ka man. Siya lang naman he was given the opportunity to explain his side. And of course, may utang alam ron to paano wiggle out of the problem. Exactly. And it's up to the media on raising questions para magawa gidrong kamatuoran. You just don't say yes, okay. Ganun pala. You ask the tough questions dahil ito po, Jobel. Ano nga Joe? With an F, ha? Joe Fell. Joe Fell. Ha? Kayo ang inaasahan namin, kami mga pobreng alindahaw. Saan kami pupunta?
Thank We you are for trampled that, no? upon. We are being exploited. No? Saan kami... Where can we redress our grievances? We turn to the government, who is also the cause of the problems we have. Saan kami papunta? Bakit sa inyo? Yan. That's why you would notice, dito sila tatawag sa inyong radio station, sa media, bago sila pumunta sa police. Hindi po ba? Thank you. Appreciated ko gidro, no, Engineer Dislao. And daya mo nami, no, mas makapaboost both side, no, kinyo, kamon, no, nga mas maging vocal, mas magtindugid, no, para makadig deeper ag mahalungkat ginaton tanan nga ginatago-tago nanda, no, nga the media has the resources to do so, no, unlike sa common individual. Dapat ang relasyon ng media sa mga political leaders natin, go ahead. hindi personal, Yeah. very friendly, very cozy relationship. Ako may issue involving those corrupt officials, hamar-hamar ang questions. And even, diba, given a position in a government, yet you are a media personality. And media lang. So how can you, 'di ba? How can you be true sa sa mga comment, being a commentator? No, kung ginapasweldo ka mananda. If you have financial problems, you run to to those people. Jesus. Ay, ganun. Utang na loob. You're talking about these corrupt politicians, you yourself are corrupt. Exactly. May mga utang na loob ka. May utang na loob ka. And that's what they do. Para buitan ka sa liog. Diba? Mamalata mo naman yan eh. Yung Halata questions, tanong nila doon sa mga tao na na yung mga organizations tayo, may mga NGOs tayo, may mga kung ano-ano, mga chapter na ganyan. They should take up the cudgels naman for the people. They should speak out and they see something is not going straight. Then should make it a point to bring it to the attention of the people through the media. Wala eh. Walang ganong organization, no? The focus to unmask corruption, no, in the community. Walang ganon eh. What are we here for? Yeah, ano ato maging legacy is babot kalibutan kung you will consider yourself stupid among those people na ginaloko lang. Ito, may time ka bang kwan? Marami tayo pag-usapan kung totoo sa'yo. I have many issues to bring up. Ito na ketihan natin. Okay, go ahead. We'll take it up now? Or we'll have a part 2. Sige. I may have used up all your time sa program mo, no? Yeah, let's keep it hanging. But give us a preview. There are so many things we should talk about and talk straight. Hindi yung may palaver, may kwan lang, papaganda ng ano, no? Talk straight to the point. So, ito, may problema tayo sa Kalibo, karami. Una-una, outstanding. Basurahan natin. It's been there. Long time to. Hindi po ba? Ayun, let's iplastar ta. Ru mga issue, no, na kinahanglan naton nga tawan pagtawong pangod ag kinahanglan naton nga busision. One of which is our dump site sa Bacau Sur. And then, what do you have in mind pa? Drainage system. We never can solve this drainage problem here in Kalibo. Hindi ba destroy natin the highway dyan sa papuntang baka na yan? That's correct. Ginpabahol. You know what happened? January 2. After the finish yun doon, January 2nd. I should know that. Yeah. Dahil bumuli ako ng pagsugod, yagid bagong dag-on, bumulaga, kagikaton ng baha. Ay, anong klaseng trabaho yan? That's number 2. Drainage.
Hindi naton pag ano agi agud may topic ito sa sunod nga adlaw, and I know you will make yourself available pag mga magkaranga. Anytime po, I would even beg you to accommodate me. It's You not don't have that to. You don't have to. It's not that you are imposing on me. I am imposing on you. Pangaywa pa ron drainage. Ro public market na istoryahan nyo natin makadali. But hindi pa yan kompleto. And then, you mentioned the ati-atihan. No? Ati-atihan. Oo. That should be addressed. Apat muna. Apat muna. Ro aton nga tigsang bilog-bilogon kada adlaw. So you will be with me for the rest of February. Forever if you want to. There's nothing wrong with my mouth. I can always speak on any subject. There's plenty. There are plenty of subjects that I can talk about. Exactly. Agdaya bira ko nga gusto. May ka-story ako nga bukod niyang vocal pero may sugod, no, may intelligence, no, doon agud ro tawo hay mas mayakap gid ba naton, no, to believe in us, to listen to us. Ay kung pahidya-hidya kang abi matuod, ay hindi ka man pagpamatian karon, no, but if you have this conviction, no, to get their interest, to listen to you every day, ay magiging effective rong media nga ginatawag. Opo. So, that's it. No? And as an addendum to that po, we should encourage our listeners, our common tao, to voice their opinion. Exactly. Dito, they call up your station, Jopel, would you like to hear me out? I want to speak on a subject. But dapat ma-encourage sila. So, kung sa media lang, no? Hindi yan personal yung media na yan. Anybody can post anything dyan sa media. Yes. But if they call up yung station and voice out their opinion, kung anong gusto nila, hey, mas effective, I think. Yes, agree. 100%. So, doon Engineer Dislao, no? Salamat gid this is just the beginning, no? Ay maabo paraton nga mga istoryahan nga mga issue iya sa local government at LGU Kalibo, no, being a Kalibunhon, no, hay kinahanglan gid naton nga i-voice out tanan-tanan, no? Wa gid it ginapanigan, wa ginatago-tago, wa gid it ginataw at pabor. Do yung gidar importante, and we should stop corruption. No, not in our watch, not in our time, hambang nga ito sa Congress sa US, tag si Pambondi ro andang updated ka man. Maybe we should. Ito mga politicians natin, they should also keep track of events in America and take sa yung examples do. Yan. Okay. So thank you for today. Engineer Dislao, basi kung may imo ani gustong tamyawon, agpasalamatan. Ay, wala ba rin tanyaw siguro. Tamyawon ko mga corrupt dito na dapat itigil na ninyo yung kalukuhan ninyo. We are the most corrupt ban siguro dito sa Aklan. Dito sa Aklan. Ay, Jesus naman tama na yung corruption ninyo. Tungkol dyan sa ati-atihan na yan, yung may mga stalls tayo, there are people making huge gargantuan amounts of money dito. Some people even connected dito mga collection natin sa stalls. They have already mansions. Considered to be the richest people in Kalibo. We'll talk about it. Thank you so much. I will be so eager to talk about that because it's already masakit ito sa katawan. Oo, may naghambang makakon karon. Anyways, thank you so much. Aton nga nakaibahan makaron nga adlaw si Engineer Odonel Radislao. Thank you so much. Anong next kwa natin? I will call you later. Okay po. Anuhon ko gid anay kung ano rong I would warn you, I am always available at any time. You can call me 24 hours a day. Thank you so much. Yun, no?
kita mo kita always on the go, tas engineer dislaw ka na, duga ko tayo mo. Manami banwa no nga may karaya nagiging vocal na ro aton nga mga kasimanwa, diba, with all the diretso nyo naton corruption ang napapanuhan ni taton nga mga kasimanwa na kinahangan yung gidnandang i-voice out, i-inform rong publiko siin nagahagalin na sinuro mga involved ka na, abo pa rin yung pagbantayan. Asana kita dikaraya sa atin yung pagpanerbisyo publiko. Good morning anay kay Kasimanwang Katleya DL, kay Kasimanwang Karen Kate Sabay, John Carlo Mascardo, bawala itong mga amigo nga rahidlaw kita kanda. Good morning Agnes Bautista Saligumba, salamat kinyo tanan. Alas 7:50. Inaga maghilibati kita same time, only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Atong nga naging partner tech Chief Noriel Pastrana. Overall supervision tamon karang pinalanggang CEO Kasimanwang Apol Zaraspe III. Para sa patas ag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko, ako man si Kasimanwang Jofel Perucho Magpusa with Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan.